Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Conrado Gragasin ng Farm Manager at Vice President po ng Pililya Natural Farming Cooperative. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio, program ng Department of Agriculture, dito lamang po sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming maging mga epektibong katiwala ng mga pagpapalang ipinagkaloob ninyo sa amin. Gabayan mo po kaming maglingkod, magdasal at mangalaga ng iba hanggang sa panahon ng inyong pagbabalik. Itinataas po namin muli sa inyong simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, hayaan nating tumulo ang luhang nagsusumigaw ng pasasalamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po yung araw ng Sabado. Sa wakas po, February 3, 2024. At syempre po, we would like to welcome you sa ika-6 na season, ika-5 episode ng Maunlad na Pilipino dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang po, accessible din po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook, 702 DZAS FEBC Radio TV po ang ating official Facebook page. At syempre po sa mga nakatunghay po sa kanila mga personal missionary radio or mga radio po natin sa 702 po tayo sa AM band. And of course, we would like to greet good morning po sa mga listeners natin. Love na love po namin kayo. Kabilang po dyan si Ma'am Helen Arellano na lagi daw nakikinig sa radyo. Naku po, maraming salamat. Ganyan din po, magandang umaga po kina Ma'am Butter Ocampo, Gallardo Raymunda, Alicia Lampitok, Ma'am Nora Cancela, Ma'am Lita G. Peran, Josephine Reyes Uson, Liwayway Atienza, Virginia Perfecto, mula sa North Bagong Silang or Caloocan North Bagong Silang, si Annie Celdo Cruz. Good morning din po kay Michael Binaday, Nanette Naval. Ganyan din po kay Sherry Cadilina, Liwayway Atienza, Ronald Young, Nora Cabantog, Epifanio Salvador, Ador Malapitan, Charito Baluyot. Magandang umaga po sa inyo. Syempre po mga messages po natin from Ma'am Dulce Alicante. Hello. Magandang araw po, Maunlad na Pilipino. Thank you so much for the information about the project and accomplishments of DA. God bless po ka, John, Miss Ella, at sa lahat ng staff. Thank you po, sobra, for always appreciating po what we bring into the table. Nax, good morning po mula naman din sa El Salvador City, Misamis Oriental, Maria Lydia Adviento Chavez. Good morning po, Sat na naman or Saturday na naman. Lagi po ako nakikinig na inyong program. Mula po yan kay Shirley Hutalia Baniked. Mula sa Bignay, Valenzuela City. Good morning. Kay Norlina Alvarez Ametin. Mula naman sa Santa Maria, Bulacan. Good morning kay Bebeth Padasas Diana. At meron pa ba tayo na miss out mula sa Malasiki, Pangasinan? Marilu Barbosa de Osera, good morning po, Ma'am Ella and Sir John. Ang lamig po talaga. Naku, opo, kaya talaga naman. Ako nga po electric fan lang, pinapatay ko pa. What more yung mga kababayan natin naka-aircon. Sana all. Pero lahat po tayo ay, yan nga po ang ating nararanasan. Medyo malamig,
ating mamimiss sa panahon ng tag-init, kaya enjoyin lang po natin. Kagaya ng pag-enjoy po natin na paghikayat na balikan ang tinatawag nga po natin na present. Yan, wala tayong anxious sa dependence alinman sa nakaraan o sa kinabukasan. Ang meron tayo ay ating regalo, present po ang tawag dyan. At syempre po, para po sa umagang ito, atin pong babalikan ang organikong pagsasaka para sa malulusog na komunidad. Din nga po ating mga mensahe mula sa Department of Agriculture na tayo po ay may source ng mga kumbaga masusustansya na pagkain para sa ating mga kapwa Pilipino. Makasama po natin si Sir Condrado Garagasin ng PNAF Cooperative or yung Pinilian Natural Farming Cooperative. Siya po ang Vice President and Farm Manager po ng nasabing kooperatiba. Siyempre po bukod dyan, abangan nyo din po maya-maya lamang yung editorial ni Kajon Enriquez. Ayan po sa mga nag-greet po kay Kajon, mapapakinggan po natin ang kanyang bahagi maya-maya lamang matapos po yung ating mga abangan pa, kagaya ng Regions on the Go. Ating po mga farmcasters ang ating mga kasama dyan. At syempre po, hindi po namin kayo hayaang matapos ang pakikinig sa Maunlad na Pilipino na wala po tayong bagong kaalaman na may uuwi. Tunghayan din po yung Agri-History at Farmtastic Pinoy. Satid po sa atin yan ni Imari Vergara, Unlad Komunidad. Katuwang po natin dito ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project. At yung atin pong Agri-Trivia segment, batid ba ninyo? Siyempre po ay lingkod po namin yan sa inyo. Excited na po kaming ihatid sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo kanina, may bahagi po si Kajon at yan po itungkol sa pagbabangko po ng ating kalihim para sa kagawaran ng agrikultura sa science and technology upang mapabuti pa ang ating rice production. Pakinggan po natin si Kajon Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikitong araw sa buwan ng Pebrero. Ngayon po natuon ang birthday na aking yumaong nakasatandang ate. Kapatid ko. Pebrero ang kanyang araw. Alam niyo po ang isa sa magandang isa sa mga magandang binalak at tutuparin ni Agriculture Secretary Francisco Laurel ay yung pagtuon ng pagpapahusay ng produksyon ng palay at bawasan yung mga lugi yung pagkatapos ani sa pamamagitan ng science and technology. Alam niyo po, maraming paraan. Pero ito pong kanyang isinusulong ngayon ay tungkol po sa science and technology. Maraming technology na pwedeng gamitin, maraming mga bago, at yung siyensya, yung agham na maaaring makatulong sa mga bagay nito ay kanyang gagamitin. At nung siya po'y dumala sa Philippine Rice Research Institute sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija, sinabi ni Laurel sa mga eksperto, sa rice experts at sa mga scientists dito, ang kahalagahan ng tinatawag na harmonious efforts, yung pong nagkakaisa na gawain para sa sektor para maabot yung tinatawag nating food sufficiency, yung kasapatan natin sa pagkain. At dito nga po, kailangan ituon ang ating mga gawain at pagsabayin sa iba't ibang mga rice program ng iba't ibang agency sa pagpapatupad dito, kasama mga local government units at mga stakeholders. Ang pangarap po na maging rice self-sufficient ay attainable. Maaabot po natin yan, sabi ni Laurel. Kinakailangan magtrabaho lang tayo, kinakailangan kumilos lang tayo na mayroong pagkakaisa. At dito nga po, in-announce ni Laurel na ang paglulunsad ng isang malawakang modernization program to increase rice recovery after milling. Ng 62%. Yun po ang kanyang target.
At nabanggitin dito na ang kasalukuyang personnel ng PhilRice ay 297. Ay kinakailangan ng mga siyentista para mapaunlad pa lalo ang ating rice sector. Sinabi naman ni PhilRice Executive Director John De Leon na ang agency ay ang PhilRice po ngayon ay mayroong 1,500 na contractual workers. Subalit marami dito ay mayroong kapasidad, magagaling sa kanilang mga gawain. At dito sa 140 hektarya at 8 stations sa buong bansa, sinabi nila rin na inikilala niya ang PhilRice na nakikita niya na ito ay kulang sa tao. Kaya ito kanyang tulungan upang makapag-produce tayo ng magagandang seeds. Kinakailangan dagdagan po ang mga tao dito. O yun po isang magandang balita para sa atin dahil si Secretary Laurel ng Agriculture ay meron na naman plano at sa kanyang pag-isa isa siya sa una niyang pinuntahan ay ang PhilRice at ito po ay malaking tulong at lahat po ng agency na ang gawain kaugnay po sa pagtatanim natin ng palay at pagtatanim ng kung ano pa ay kanyang pag-iisahin. Papasok naman ngayon ang mga kasama natin mula sa iba't ibang regiyon para sa ating Regions on the Go. Nakipagdialogo si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga Highland Vegetable Industry stakeholders nitong nakaraang Biyernes sa La Trinidad, Benguet upang mapag-usapan ang mga problemang kanilang kinakaharap katulad ng usapin sa smuggling, mahal na farm inputs, ang hindi pagkilala ng ilang LGU sa Food Lane Pass at paglabag sa EO 41 at kakulangan ng market outlets para sa mga GAP-certified products. Nangako naman ang kalihim na tutugunan ng mga problemang ito sa pamamagitan ng ilang inisyatibo sa pagpapatayo ng mga food terminal or FTI sa buong bansa, gumawa ng market outlets para sa mga GAP-certified products, palawakin ang Kadiwa program sa Metro Manila, at striktong pagpapatupad ng mga batas kaugnay sa pangangalakal ng gulay at pangisdaan. Sisiguraduhin din niya ang implementasyon ng EO 41 at pagbibigay ng suporta sa cut flower industry sa rehiyon, na kinikilala ang papel ng industriya sa paglikha ng trabaho at kabuhayan. Ayon pa sa kalihim, pangunahing layunin din niya ang ihanay ang mga estratehiya na nagpapababa sa kabuoang pasanin sa gastos ng mga magsasaka habang pinapanatili o pinapataas ang kanilang kita. Sisikapin din umano ng kalihim na matupad ang layuning ito para sa bansa, partikular na sa pagtugon sa pagbibigay ng sapat na supply ng pagkain, pagbaba ng presyo ng mga bilihin, at pagtaas ng output efficiency habang pinapaliit ang mga gastos. Bumisita din sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC si Secretary Laurel para suriin ang mga istasyon at pasilidad nito upang mas maintindihan ang arawang operasyon ng itinuturing na pinakamalaking vegetable trading facility at kung ano pa ang pwedeng pagbutihin sa BAPTC. Kasunod nito, pinangunahan din niya ang pagbibigay ng agricultural intervention sa mga benepisaryo. Kabilang dito ang RCF-RFFA, farm machinery, farm inputs, Quick Response Fund para sa mga naapektuhan ng Bagyong Egay at mga irigasyon. Bumisita din ng kalihim sa DA Bureau of Plant Industry at Baguio Animal Breeding and Research Center o BABRC sa Baguio City upang suriin ang mga proyektong isinasagawa sa mga ito. Para sa DA CAR, CJ Waitan, nag-uulat. Sa layuning mapalakas ang industriya ng mangga sa ikatlong rehiyon, nagsagawa ng social preparation ng kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon o DAR-43 noong ika-24 ng Enero sa City of San Fernando, Pampanga. Ang aktibidad na ito ay kaugnay sa preparasyon sa itatayong mango processing facility at learning center sa Barangay Salasa, Palawig, Zambales. Ito ay proyekto sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HVCDP, katuwang ang Regional Agricultural Engineering Division o RAED. Sa naging pambungad na pahayag ni Director Bautista, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat isa para maging matagumpay ang proyekto. Nilalayo ng nasa 13.5 milyong halaga ng pasilidad na mapaunlad pang lalo ang sektor ng pagmamangga sa rehiyon at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa ekonomiya ng Barangay Salasa at buong lalawigan ng Zambales. Rica Salas, nagbabalita para sa Agribalita, Central Luzon.
ginanap ang groundbreaking ceremony para sa Rice Processing Center 3 na iginawa ng DA Mimaropa sa Kalumpit Multipurpose Cooperative sa Barangay San Vicente, Sablayan Occidental, Mindoro. Ang kabuuan ng RPC ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Binubuo ito ng warehouse, multi-pass rice mill na may 1.5 tons input capacity, 2 unit ng recirculating dryer na may 12 tons capacity, 6-wheeler hauling truck, multi-crop drying pavement at 500 kVA generator set. Iginawa din ang Certificate of Award para sa San Nicolas Sablayan Irrigators Association na makatatanggap ng solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Nagbigay rin ng PhilMec mula sa RCEF ng Rice Combine Harvester sa San Miguel MPC na nagkakahalaga ng higit 1.7 milyon. Ang aktibidad ay dinuluhan ng mga lokal na opisyales sa pangunguna ni Congressman Leody Tariala, Board Member Ryan Gadiano Sioson, na kumakatawan kay Governor Gadiano at Mayor Walter Marquez na kasama ang mga konsehal ng LGU sa Sablayan. Pinangunahan naman ni RTD for Operations Celso Ulido na kumakatawan kay Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas ang aktibidad na siyang bumasa ng mensahe ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At mula nga po sa ating mga kasamahang farmcasters, sa bahaging ito, tunghayan naman po natin ang agri-history ng Kagang Festival ng Dapitan City with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Welcome sa isa na namang talakayan tungkol sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagsasaka, pangingisda at agrikultura sa pangkalahatan. Ito ang Agri-History. Kasalukuyan tayong napakikinggan sa programang Maunlad na Pilipino na sumasahimpapawid sa 702 DZAS AM Radio, Agapay ng Sambayanan. Para sa episode na ito, mukhang matatakam tayo dahil ang pistang pag-uusapan natin ay nakatuon sa isang nakakatakam na biyaya mula sa ating mga kalupaan at karagatan. Samahan ninyo ako, si Imari Vergara, upang kilalanin ang ipinagmamalaking Kagang Festival ng Dapitan City. Kagang Festival ay isa sa mga magagarbong pagdiriwang sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Nagsimula noong taong 2014, taunang idinaraos ang pistang ito tuwing Pebrero upang magbigay pasasalamat sa masaganang anihan ng kagang sa lugar. Ang kagang ay isang uri ng alimango na nabubuhay sa tuyong lupa na malapit sa dalampasigan. Sa Dapitan, 7 coastal barangays ang makikitaan ng alimangong ito. Kabilang na riyan ang Barangay Tagilion, Banbanan, Karang at Baylimango. Layunin ng Kagang Festival na buhayin ang interes ng publiko sa local seafood at panatilihing buhay ang tradisyonal na lutuing Pinoy na gumagamit ng kagang bilang pangunahing sangkap. Highlight ng Kagang Festival ang isang cook fest kung saan bida ang tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto ng kagang at iba pang seafood. Napaka-versatile ng kagang bilang sangkap sa lutuing Pinoy. Ilan lamang sa mga tanyag na putahing kagang ang sweet and sour kagang, ginataang kagang,
piniritong kagang at ang binaang na kagang. Isang lutuing Pinoy kung saan hinahalo ang taba ng kagang sa burong niyog. Sa pamamagitan ng Kagang Festival, nananatiling masigla hindi lamang ang lokal na industriya ng pagkakagang sa Dapitan City, kundi pati na ang buong industriya ng pangingisda sa Pilipinas. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Huwag kalilimutang sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Samahan ninyo akong muli sa susunod na Sabado para sa isa na namang pagtatampok ng mahahalagang pangyayari sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS. Ako si Marie Vergara para sa Agri History. Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo po ay nakatutok pa din dito sa MNP. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, at sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, isa po natin programang pangradyo po, no, hatid ng Department of Agriculture, makasama po natin. Of course, yung ating bisita ngayong umaga, si Sir Conrado Gragasin po mula dito sa Kisaw, sa Pililla, Rizal. At tampok po ang kanilang farm, ang kung tawagin na yung Pililla Natural Farming Cooperative. Ayun, napakaswerte po namin, nakuha po namin ng inyong panahon. Alam naming busy sa sakahan, pero umpisahan na nga po natin ang ating talakayan para po sa ating mga kaagri na nakikinig sa atin ngayong umaga. Ikwento lang po natin sa umpisa ng panayam na ito. Paano po ba ninyo na-acquire yung farm na inyong sinasaka? Ito pong ating Pililla Natural Farming Cooperative. Bali po, ito po ma'am, ganito. Napagkasunduan po ng mga samahan na maghanap nga po kami ng aming demo farm. So, kinausap ko itong may-ari ng lupa, ay pumayag naman po siya. Kumbaga sa ako po, ang pangalan ko po mismo ang nagamit dito. Dahil ako po yung nakiusap sa kanila upang magawa nga po itong demo farm na ito. So anong nangyari po, pumayag po yung ang may-ari na mag-rent po kami ng 1,500 niya po. So yun po mga kasama ko, sabi ko sa kanila na dapat tulong-tulong tayo. Kasi katulad nga po ng walis, hindi pwede isa lang. Dapat talaga big case. Ganun po ang nagiging sitwasyon. So kumbaga sa po, willing naman po silang suporta, kaya ayan na nga po nangyari. Medyo gumanda na nga po. Ayan. Siyempre nga po, para po sa benepisyo na ating mga tagapakinig, pwede ba nating ilarawan? Gaano po kalawak yung ating farm? Ano ba yung mga matatagpuan nating pananim dito? Okay. Bali po ang mga matatagpuan po rito sa aming area na 1,500 square meter po. Meron po ditong kamatis, patola, talong, ampalaya, kalabasa, beans, tapos meron po kaming okra po. Ayan. At sa taon po ba, gano'n na po kayo katagal na nagmamanage ng farm? Bali, since 2012 pa po. 2012. Opo. So parang over a decade na po, no? So sa atin pong mga karanasan, ayon po sa impormasyon na nakalap namin, kayo po ay gumagamit dito or parang ang practice po ninyo dito talaga is organic agriculture. Yes po. So nais nating ibahagi sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, ano ba yung mga maituturing natin na mga best practice pagdating po sa organic agriculture dito nga po sa ating natural farming cooperative ng Pililla. Opo. Sa ang pananawagan ko po ganito. Huwag na po kayo gumamit ng synthetic.
kasi napakaganda po yung itong ginagamit namin mga pesticide tsaka itong mga abono na organic po. Kaya hinahikayat ko po kayo hanggat maaari tigilan na po natin paggamit ng mga synthetic po. Kasi ang magiging natin target natin yung health po natin na dapat nating pangalagaan. Magiging tulong na rin po tayo sa kalikasan. Ayan. At paano nyo po yan na-observe? May nagturo po ba sa inyo or parang meron ba kayong kumbaga pumukaw sa inyong buhay na mag-organic tayo kasi mas maganda to sa kalusugan natin, sa komunidad natin? Bali po ganito po. Sa panahon pa ni Orbos, Secretary, doon po ako nag-start talaga. Talaga natuklasan ko po talaga organic na maganda po sa ating katawan. So hanggang ngayon nga po ito ginagawa namin upang sa ganun nga po ang future pong mga next generation mas maganda po ang mga life nila. Ganun po ang magiging sitwasyon. Nakita niyo rin po syempre kayo po yung pangunahing kumakain na inyo din mga produce. Nakita niyo rin po yung magiging epekto. Yung magandang epekto ng ating mga naaani mula sa ating bukid. At balita po namin, Sir Conrado, dito rin po meron tayong mga, gawain patungkol sa pest management. Kasi syempre sa organic, hindi tayo nagre-rely o hindi tayo nakasalalay dun sa mga parang nakukuha nating mga chemicals. So ano po yung mga ginagawa natin para mapanatili natin yung cycle? Ang number one po aming ginagawa, pinag-internet namin po yung mga halaman namin para yung mga piste po, hindi sila magko-concentrate sa isa lang. Kasi sa halaman po, may kanya-kanyang mga piste po yan. So minsan po ang ginagamit ko po, yung pong sinasabi nilang tirisating. Yung tinitiris po. Yun po ang number one. Pagkukunti pa. Ngayon, gumagamit naman kami ng OHM o kaya itong mga sili. Basta kung ano po yung namin na pang-control, yun po aming ginagamit. Lahat ito ay natural. Yes po, natural. Saan po natin natututunan yan, sir? Sa seminar din po. Saan po mga seminar kayo nakaka-attend? Bali sa kay Bilyar Sipag, dito sa Tikjin ng Cavite, tapos dito sa SM, sa Harvest po. Opo. Tapos, meron bang nagtitip sa inyo, may seminar tayo, punta po kayo? Bali inaano rin po kami ng mga LGS po. Sila pong kumukontak sa amin. Ayan. At ipagpatuloy lang po natin, sa inyo pong karanasan, sabi nga po natin, over a decade na organic agriculture or farming, ano po yung mga nakita nyo na pong benepisyo? Ano po ba yung masasabi ninyong naging magandang dulot nito sa inyo? Ang naging magandang dulot po niyan, ma'am, ganito po. Sa history po ng aking kalusugan, medyo naka-abil na po ako ng magandang pamamaraan, gawa ng pag-ulam nga po ng mga organic na yan. So, hinihikayat ko nga po yung mga kasama ko o kaya sa labas para matutunan po nila kumain ng ito nga po, gagamit ng organic. Tsaka hanggat maaari nga po, pag ako'y napupunta po sa mga pulong-pulong, ikinukwento ko po sa kanila kung ano po yung benefits ng pagtatanim po ng natural. Ganun po. Kaya sabi ko po nga sa kanila, huwag kayong bibili ng makikintab o magaganda. Ang piliin nyo yung butas-butas. Kasi naroon po yung mga hayop na kumakain nun. Samantala sa yung mga red label, ay pati tayo madadali. Kaya yun na nga po ang sapol ng yung diabetic natin tapos heart attack. Paano na po mga karamdaman na nangyayari gawa ng mga pesticide natin kinakain. Opo. Mabuti po nagiging tagapagpalagana po kayo na magandang dulot ito sa ating kalusugan at sa ating buhay. Pagdating naman po sa ating kapital, syempre alam natin ang pagsasaka ay negosyo. Ito ay gumagamit ng mga puhunan, pera, yan mga resources. Sa inyo po sa organic, ano po yung nakikita nyo when it comes sa gastos? Ito ba'y manageable? Mas maganda ba ito na nag-organic tayo? Sa akin pong pananaw po dyan, ma'am, ganito po. Manageable naman siya. Kasi, kumbaga kapag nasundan mo po ang organic, napakaganda pong business yan. Kumbaga lalo kung marunong ka pong mag-ano ng Facebook, kumbaga, i-ano mo lang lagi sa mga tao na hanggat maaari,
lagi na lang po dito nakatuon ang ating isip sa pag-organic po. Dahil kung tayo po'y laging aasa po dun sa synthetic po, hindi po talaga maganda. Kaya nga po, ang sabi nga po nila, dalawang klase lang po yung farmers. Isang makatao at saka isang makapera. Bakit po sabi ko makapera? Kasi po yung makapera, gumagamit po ng synthetic. Samantalang makatao, aalagaan na po niya yung mga future mga tao. Ayun po, napakaganda po ng huli ninyong sinabi. Ano po, syempre, doon tayo sa makatao. At doon nga po sa ating, kumbaga, mga patuloy na karunungan o yung mga seminar po na napupuntahan natin, nais lang po naming malaman, ano po ba yung mga tulong na natatanggap natin sa mga, mula sa pamahalaan, let's say, sa Department of Agriculture, ano po ba yung masasabi natin naging tulong sa inyong farm dito? Marami naman po na itutulong sa amin, lalo na kay Ma'am Bill nga po, NOAS. Bali pag nag-uusap po ako dyan, ma'am, kailangan po namin ganito. Ang ginagawa naman po niya, mag-request kayo. So pagka ano po ng request, automatic po naman dumarating sa amin. And then yung mga makinarya, ito nga po, na kailan lang po dumating yung aming multitiller, na talagang kinailangan po namin dyan. Kasi pag kalabaw, mahirap po. Eh, anong nangyari, kahit mainit ng araw noon, kasi land prep, tapos gusto nga namin tuloy-tuloy po yung aming pagsasaka, kaya larga lang. Opo. Maganda nating narinig, ano po, para po dun sa mga nais ding mag-venture sa ating organic agriculture, ay madali po, once na padala natin yung request at meron tayong coordinator, ay naipaparating at nakakarating ang tulong. Dito po nabanggit ninyo yung araw, no po, na pick up ko yung kasunod nating katanungan dito. Siyempre, alam natin sa mga listeners natin, ng mga enthusiast po natin sa agriculture, tayo po ay apektado ng panahon. Dahil dyan, ano po yung mga paghahanda natin either sa tag-ulan or sa sinasabi nating El Nino? Bali nga po ito, nag-isip na nga po yung may-ari. So, nagtayo pa kami ng greenhouse. Kasi umulan umaraw, bali dito pa kami mag-concentrate. Pero hindi naman po lagi doon. Bisa panahon din, siyempre huhuliin mo rin po kung ano yung klase ng halaman ng adapt doon sa climate na yon. Yun lang po. Ayun nga. At tayo dito ay meron mga syempre plano sa farm. Yes po. Patuloy tayo sa ating pag-unlad. Meron po ba tayong plano na mag-increase pa ng mga miyembro? Pwede po ba natin i-share na ano na po ba yung bilang ng ating miyembro sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, ma'am, bali 15 lang kami ngayon. Siyempre, co-op na po kami. Ito nga po si Secretary. Bali, meron na po siyang ano ba yun? Yung tawag doon, list na ibabahagi po sa mga bahay-bahay para kumbaga sa kumbaga impormasyon tungkol sa kooperatiba. Kumbaga sa naroon naman po lahat yung yung detalye para lang maakit yung tao na sumama po rito sa amin. Kumbaga sa ang aim po namin talaga makakarami ng samahan. Kasi yun po talaga target namin talaga na may i-post sa mga malapit dito o kaya mga estudyante. May plano rin po kami talagang even sa mga estudyante po ay pwede po. Ano po bang parang magiging role nila kapag sila ay naging member na? Ganito, ma'am. Kumbaga sa magkakaroon naman po sila mga benefits dito pag sila naging membro. Meron din silang capital share. Meron kumbaga sa meron din kaming butaw na sinasabi na buwan-buwan. Tsaka kumbaga sa yung membership fee. So, yun naman po yung mababawi. Sa kasalukuyan nga po ito. Every day nga po, kung sino po yung naka-duty sa aming farm namin, meron pong 150 na allowance. So, sa bawat araw, may ipon mo ang halagang ito at talagang kita ito dahil ito ay pumapasok sa kanyang once na nagawa niya yung kanyang assignment. Dito nga po sa ating mga produkto yung mga produce po natin, sir, sana po ba natin yan nadadala? Madalas po ba tayo sa mga trade fair? Ay kung minsan nga po ganito po pag po yung si Ma'am Bill, pag sinabi niya punta kayo sa ganito, ay siya po ang contact namin, pero naman po ang nangyayari po mismo yung membro ang bibili, tapos sariling suporta sa sariling produkto. Magkakaroon siya ng incentive pag nakapagbenta po siya, dagdag kita po rin niyang ganun. And then meron naman po kami nagbabagsakan na minsan kukuha, minsan naman hindi. Pero pinakamaganda po yung talaga yung online. Yung sinasabi ni Sir. Nakita nyo po, sa online maganda, mabilis ang transaksyon.
Okay po. Dito po sa mga napuntahan na po natin yung tungkol sa gawain ng mga miyembro, yung kanilang posibleng kitain, ano po. Ano po ba yung nakikita nyo na kumbaga aral na napupulot po natin dahil tayo ay isa ring kooperatiba? Bali po ang target namin po na magiging substitute namin na magiging target po talaga. Magbabahagi po kami sa mga eskwelahan o yung mga barangay para po matutunan po nila yung pag-organic dahil napakahalaga po ito eh. Kumbaga yung kabuang barangay o kaya community, malaman nila kung paano pagtatanim ng mga natural kasi iiwasan na nga po natin yung paggamit po ng chemical eh. Kumbaga ang mundo natin po talagang na po medyo marami na pong toxic na nakapalibot sa atin. So kaya nga po nagkaroon tayo ng mga sakit eh. So hangga't maaari na tayo ng organic, pinaka-base. At ayun po, bago po natin tuluyang pakawalan kayo sa umagang ito sa ating panayam, ano po ba yung nais ninyong iwang mensahe po sa ating mga tagapakinig? Ang mensahe ko po sa mga nakikinig po dito sa interviewing ito, tayo po talagang mag-push na po na gumamit po ng mga organikong pamamaraan sa pagtatanim at handa naman po mga nasa DE na sumuporto po sa atin. Pero hangga't maaari po, gumawa rin po tayo ng ating mga pataba o kung anong mga klaseng mga pang-spray. Dahil dito po nakasalalay sa atin ang kinabukasan po natin at saka yung mga future na darating. Kasi kung hindi po natin gagawin yon, ang ating kalikasan po magiging polluted na po. Kaya hangga't maaari, iwasan na po natin gumamit mga synthetic, gumawa tayo ng paraan para ito na nga po organic ating gagamitin, yung pesticides, tsaka itong mga pataba, upang sa ganun nga po, magiging maayos po ang ating klima. Kumbaga makakatulong pa tayo sa inang kalikasan. Ganun po ang aking motibo sa buhay sa ngayon. Ayun po. By any chance po, meron po ba tayong Facebook kung saan pwede tayong makakuha ng impormasyon para sa mga interesado po? Meron na po kaming nakaano po sa yung PNAC. I-search lang po yun. Okay po. So, sige po. Atin na pong pakakawala ng ating panauhin ngayong umaga. Muli po nakasama po natin si Sir Conrado Gragasin, ang ating pong bisita, ating pong farmer, ang ating eksperto pagdating po sa organic dito po sa Pinilla Natural Farming Cooperative. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. At narito po ang Unlad Komunidad o yung tinatawag po nating UK segment. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project at si Ginoong Erickson Gio po, writer mula sa PSO North Luzon ang makakasama natin. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang testimonya ni Jimmy Linguya, manager ng Rice Terraces Farmers Cooperative, ukol sa isang proyektong kanilang natanggap mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project or DAPRDP. Magmula nang matapos ang proyektong Processing and Marketing of Export Quality Ifugao Heirloom Rice para sa RTFC bilang suporta sa mga magsasaka ng heirloom rice sa bayan ng Banawe, Ifugao, masayang ibinahagi ni Manager Linguya ang mga pagbabago na kanilang naranasan sa suportang mula sa DAPRDP. Before we started this project, we don't have financial capital. We don't have a good processing center. So most of the customers, most of the buyers who are coming here in Banawe, they're always asking that you have no good processing center but you are exporting this heirloom rice. So it is a challenge for us. When I learned this PRDP project, I am thinking that we should apply for this PRDP so that they will assist us and they will provide the processing center and they will provide a hauling truck and additional working capital because that is our main problem in our organization.
We receive the actual amount from PRDP is amounting to 12 million. So that 12 million is funded for this building and then machineries and this truck, and 1 million for capital. So I am very thankful to this PRDP because we improve our services, we improve the operational of this co-op because we have capital, we have hauling truck, and then we have a big processing center. Ang iRipSor project na processing and marketing of export quality Ifugao heirloom rice ay isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP na naglalayong maitaas ang ani at kita ng mga magsasaka at pangingisda. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na maginig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Thank you so much po, Sir Erickson. Siyempre po, abangan po ninyo yung hatid pa pong mga segments sa atin ng ating DAPRDP dito pa rin sa Unlad Komunidad, sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para kilalanin ang ating natatanging Farmtastic Pinoy ngayong umaga na si Ray Mark Manawas. Ay syempre, kasama po natin muli si Imari Vergara para ipakilala na siya. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na! Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara para sa bahaging ito ng ating programang Maunlad na Pilipino. Bagaman nagsimula lamang ng kanyang sariling agrinegosyo bilang pampalipas oras, pinatutunayan naman ng ating Farmtastic Pinoy na napakaproduktibo at napaka-rewarding ng pagkukuneho. Tampok sa ating Farmtastic Pinoy segment ngayong araw, ang kwento ni Raymark L. Manawas. Ipinanganak noong September 11, 2000 si Raymark L. Manawas, isang kabataang tubong Sagada Mountain Province. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, na-inspire siyang simulan ang Paingan Integrated Farm at mag-alaga ng samot-saring pananim at hayop upang maibsan ang kanyang pagkabagot. Sa kanyang panonood ng YouTube tutorials, nabuo ang kanyang interes sa pag-aalaga ng kuneho. Sa tulong ng puhunan mula sa kanyang lolo, bumili at nag-alaga siya ng New Zealand rabbits. Bumibisita rin siya sa iba't ibang rabbit farms upang mangalap ng mahuhusay na kasanayan pagdating sa rabbit production. Ibinahagi ni Raymark ang kanyang karanasan sa pag-aalaga ng kuneho. First is yung poops nila. Pwede mong kunin and then gawin mo siyang pataba. Hindi na kailangan ng composting. Yung ihi po nila, pwede siyang gawing insecticide. Sa challenges, ma'am, since student pa lang ako sa time na yun, sumabay pa yung lockdown. So ang pangunahing problema ay yung pondo para sa agriventure. Kasi nagsisimula pa lang ako at kailangan kong gumasto para sa paggawa ng mga housing at yung pambili ng feeds. Kailangan ko ding mag-upgrade ng breeds para mas maganda yung stocks natin at para mas mabilis silang lumaki. Upang makabawas sa mga gastusin, naisipan ni Raymark na mag-produce at magbenta na rin ng rabbit feeds. Mababa kasi anya ang supply sa kanilang lugar, kaya tumataas din ang presyo ng rabbit feeds sa Sagada. Kailangan pa nilang dumayo noon sa Baguio City o sa Bontoc para lamang makabili ng rabbit feeds. Gamit ang Napier grass, azola, at iba pang raw materials mula mismo sa Sagada at mga kalapit na lalawigan, nakadevelop si Raymark ng sariling formulated feeds
sa tulong na rin ng Feed Laboratory ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Suki naman niya ang rabbit racers sa Sagada at sa iba pang bahagi ng bansa. Dahil sa kanyang kakaibang local business model canvas, itinanghal si Raymark bilang isa sa regional winners ng 2022 Young Farmers Challenge ng DA. Bukod sa natanggap na puhunan mula sa kompetisyon, nabiyayaan din ng DA si Raymark ng access sa mga training, tilapia at hito fingerlings, fish feeds, at isang rabbit multiplier farm project kung saan makakatuwang niya ang kanilang samahang Igawis Agripreneurs Association. Patuloy naman si Raymark sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng kanyang agriventure upang makatulong na rin sa pagpapaunlad ng rabbit industry sa Pilipinas. Gusto kong magpasalamat sa DA kasi hindi sila nag-alinlangan ma'am na magbigay ng tulong sa akin, and then if ever na meron pa pong dumating, gagawin ko po yung best para at least makatulong na rin sa community ma'am. Yan si Raymark L. Manawas, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat Imari, at ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Magandang umaga po! Narinig nyo na ba ang tungkol sa GeoAgri o ang Geographic Information System for Agricultural and Fisheries Machinery and Infrastructure? Ito ay isang in-house web-based system na magkasamang binuo ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering or DA-BAFE at Caraga State University para i-consolidate ang mga kaugnay sa farm-to-market or FMR projects at iba pang mahahalagang impormasyon patungkol sa agri-fisheries machinery at rural infrastructure projects tulad ng irrigation, post-harvest at fisheries facilities at renewable energy. Ang GeoAgri ay namamahala ng iba't ibang impormasyon tulad ng user data at Geographic Information System or GIS. Ang GeoAgri ay kumukuha ng data mula sa Agricultural and Biosystems Engineering Management Information System or ABEMIS ng DA-BAFE upang ipakita ang lokasyon ng lahat ng naipamahagi na kagamitang pang-agrikultura at mga nakumpletong proyektong infrastruktura. Naglalaman din ito ng iba't ibang mga layer ng mapa tulad ng produksyon ng palay, pampublikong palengke, kagamitan at infrastruktura na isa rin sa mga pangunahing batayan sa pag-aproba ng proposed farm-to-market road. Mahalaga ang GeoAgri dahil ito ay nagbibigay ng science-based approach para sa implementasyon ng farm-to-market projects gamit ang pinagsamang dataset mula sa Philippine Statistics Authority at DA-BAFE. Ma-access ang GeoAgri sa link na ito, www.geoagri.da.gov.ph. Ang spelling po niyan syempre, no? Kasi sa isip ko, ito po'y palayo ng kuya ko, Geo. Pero ang spelling po para sa website na ito, sa kapatid ko po, J. Sa GeoAgri po ay G, of course po, no? Kasi para lang sa impormasyon ng tagapakinig, ang GeoAgri po yung Geographic Information System for Agricultural and Fisheries Machinery and Infrastructure. Ayan po, no? So muli, www.geoagri.da.gov.ph. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Yun! I-picture nyo na lang po, no? Bagaman audio po ito. Nakangiti po kami ulit. Masayang-masaya po kami sa pagkakataon na kayo'y aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ito po'y programang pangradyo hatid sa inyo ng DA-AFID. Kajan! At narito ating pagkain kaisipan para sa magang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 13, Talata 10. Ang kapalaluan ay magbibigay
ay magbubunga ng kaguluhan, ngunit sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Salamat po ka dyan. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family. Of course, hindi po ito mawawala. Nakasama namin sa bawat episode hatid namin sa inyo. And of course, sa iyo na nakikinig hanggang sa bahagi ito. Maraming salamat. Ikagagalak namin na makasama ka ulit sa next episode. Yan ay next Saturday, 5 to 6 in the morning. And syempre po, sa ngalan ng lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang syempre si Ka John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz. Hanggang sa muli po, mga kaagri, ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.